Nagsimula ang lahat sa isang alitan sa larong basketball. Makalipas ang 3 araw, isa-isang naglutangan sa ilog Pasig ang naaagnas ng katawan ng 5 binata, balot ng mga bakas ng matinding pagpapahirap. Sa paglabas ng mga testigo, napagtagni-tagni ng mga investigador ang mga huling sandali ng mga biktima. Na bago sila itinapon na parang basura sa ilog, sila ay walang pusong pinahirapan at pinatlang sa lugar na itinuturing ng marami na sagrado at banal. Ito ang kaso ng INC Santa Ana Chapel Murders. Bago ako magsimula, gusto ko lang ipaalam na walang kahit anong larawan na konektado sa kasong ito ang lumabas sa aking research. Kaya ang mga imahe na nasa videong ito ay para lamang sa narrative purposes. Gayunpaman, ang mga detalye na aking ilalahad ay base sa ilang news articles at sa isang Supreme Court document na ililink ko sa description. Noong umaga ng March 7, 1992, sa mga kalye ng Dalisay at Lakas sa Bacood, Santa Mesa, Manila, naglalaro ng basketball ang 2 grupo ng mga kalalakihan. Ang isang grupo ay ang magpinsan na sina Marlon Ronquillo, 18 years old, at Joseph Ronquillo, 17 years old, at isa pa nilang kaibigan. Sa kabilang grupo naman, naroon ang isang Joey De Los Santos at 2 niya pang kasama. Noong una, ordinaryong basketball game lang yon na puno ng ingay at asaran. Nanalo ang grupo ng mga Ronquillo sa unang 2 round, pero sa ikatlong laro, biglang sumiklab ang tensyon na nauwi sa suntukan. Pero agad naman silang naawat ng kanilang mga kapitbahay. Akala ng lahat ay doon na nagtatapos ang away. Subalit kinahapunan, may nakakita umano kay Joey na bumalik sa Dalisay Street at may dala itong 2 pillbox o yung improvised na pampasabog na karaniwang ginagamit ng mga street gangs. Dahil naghinalang nakakita, kinuha niya ang mga pillbox at ibinigay ang mga ito sa isang pulis. Ang pangyayaring iyon ay magiging isa sa mga unang palatandaan na may pinaplanong paghihiganti ang grupo ni na Joey. Kinabukasan, March 8, 1992, lalo pang lumala ang sitwasyon. Bandang alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, bumalik sina Joey at ang kanyang kapatid na si Hener sa bahay ng mga Ronquillo. Agad ay nagsimulang batuhin ng 2 ang nasabing bahay. Dahil sa ingay, nagsilabasan ng mga residente at hinabol ang magkapatid sa kalsada. Kalaunan ay naabutan nila sina Joey at Hener. Binugbog ang mga ito at saka pinakawalan. Ngunit imbes na matauhan, lalo pang tumindi ang pagnanasa ng magkapatid na maresbakan ang kanilang mga nakaaway. Bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, sina Marlon at Joseph ay nakatambay sa tapat ng kanilang bahay at nakikipagkwentuhan sa ilan nilang kaibigan at kapitbahay. Pinag-uusapan nila ang pamamatong ginawa ni na Joey at Hener at ang plano nilang i-report ito sa barangay. Maliwanag ang lugar kung saan sila naroon dahil sa mga streetlights, kaya malinaw na nakita ng mga saksi ang sumunod na mga pangyayari. Sa tapat ng grupo ng mga Ronquillo, biglang may huminto na isang maruming puting Ford Fiera na walang plaka. May humigit kumulang 10 hanggang 13 lalaki sa loob nito, kabilang na ang magkapatid na Joey at Hener De Los Santos. Ayon sa mga testigo, nakita nilang itinuro ni na Joey at Hener ang mga biktima. Pagkatapos nito, isa-isang bumaba ang mga lalaking may takip sa muka, pero naiwan sa sasakyan ang magkapatid na De Los Santos. Ilan sa mga lalaki ay may dalang baril habang ang iba ay armado ng matitigas na pamalo. Isa sa kanila ang sumigaw ng, "Pulis ito!" habang isa pa ang nagsabi ng, "Walang tatakbo!" Nagkagulo ang mga tao roon at nagkulasan. Subalit na bitbit ng mga armadong lalaki ang magpinsan na sina Marlon at Joseph Ronquillo, pati na rin ang magkapatid na sina Andres Lohero Jr., 18 years old, at Erwin Lohero, 17 years old. Tinangka ng 18 anyos na si Felix Tamayo na tumakas,
ngunit napahinto siya nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Agad siyang sinunggaban, hinampas ng baril at kinaladkad din papunta sa sasakyan. Ayon sa mga testigo, pinagsusuntok, sinipa, hinampas ng baril at sapilitang isinakay isa-isa sa Ford Fiera ang 5 biktima. Nakaligtas naman si Wilfredo Lohero, kapatid ng 2 sa mga dinukot, matapos makapuslit papasok sa bahay ng mga Ronquillo, kung saan niya nasaksihan ang buong pangyayari habang nagtatago. Bago umalis, isa umano sa mga dumukot ang direktang nagbanta sa isa sa mga babaeng saksi. Ikaw, huwag kang maingay. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Pagkatapos nun, mabilis na humarurot ang sasakyan sakay ang mga armadong lalaki at ang 5 biktima, na ayon sa reports ay pawang mga Ilocano at estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Bandang 10:00 ng gabi, sa loob ng Iglesia ni Cristo compound sa Punta, Santa Ana, Manila, naghihintay ang isang babaeng nagngangalang Elena Bernardo upang humingi ng payo sa isang pastor tungkol sa problema ng kanyang pamilya. Ayon kay Elena, bigla na lang umanong pinatay ang mga ilaw sa compound at tanging liwanag mula sa malapit na poste ng Meralco ang tumatanglaw sa lugar. Noon na niya nakita ang parehong maruming puting Ford Fiera na pumasok sa compound. Nasa loob ng sasakyan sina Joey, Hener at ang mga armadong lalaki na pawang mga miyembro o diakono ng INC. Naroon din ang mga biktima na sapilitan umanong pinababa sa sasakyan maliban sa isa na nakahandusay na lamang sa sahig ng sasakyan. Tila wala ng malay o patay na. Kinaladkad umano ang mga biktima patungo sa basement sa ilalim ng choir office sa likod ng kapilya. Dahil sa kuryosidad, sumunod si Elena. Sa loob ng basement, nasaksihan ni Elena kung paano pinahirapan ang mga biktima. Walang hinto mano silang binugbog, hinampas ng baril at pinalo gamit ang bakal na tubo, lead pipe at iba pang matitigas na bagay. Isa sa mga biktima ay tinalian gamit ang kawad. Sa isang punto, isang lalaki umano na may dalang blowtorch ang pumasok din sa basement. Dinig na dinig daw ni Elena ang pagmamakaawa ng mga biktima. Kalaunan ay hindi na niya kinayang panoorin ang nangyayari. Lumayo siya at umupo sa labas ng kapilya nang humigit kumulang 30 minuto. Nang dumating ang pastor na kanyang hinihintay, sinabi nitong sa ibang araw na lamang nila pag-uusapan ang kanyang personal na problema. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang muling isinakay sa Ford Fiera ang mga binata. Duguan, bubog sarado, at halos wala ng buhay. 2 araw pang lilipas bago malantad ang masaklap na kinahinatnan ng 5 biktima. Umaga ng March 10, 1992, natagpuan ang bangkay ni Felix Tamayo na palutang-lutang malapit sa Beata Tawiran sa Pandacan. Kalaunan din noong araw na yon, na-recover naman ang katawan ni Erwin Lohero malapit sa likod ng Santa Ana Market. Halos kasabay nito, natagpuan din malapit sa Lambingan Bridge ang naaagnas ng mga bangkay ni na Andres Lohero Jr., Marlon Ronquillo at Joseph Ronquillo. Labis na ikinagimbal ng mga investigador ang sinapit ng mga biktima, lalo na nang lumabas ang kanilang autopsy reports. Nang matagpuan, nakatali ang mga kamay ni Marlon Ronquillo sa likuran gamit ang electrical cord. Mayroon siyang mga pasa, marka ng pagkakatali, pamumuo ng dugo at tama ng baril sa ulo na siya niyang ikinamatay. Si Joseph Ronquillo ay natagpuang hog-tied gamit ang isang basketball shirt. Nagkaroon siya ng matinding skull fracture at trauma sa ulo na kanyang ikinamatay. May palatandaan din na siya ay sinakal. Nakatali naman ang mga kamay ni Andres Lohero Jr. gamit ang plastic na lubid. Marami ding bakas na siya ay pinahirapan at pinutol pa ang kanyang ari. Namatay siya dahil sa sakal at matinding pinsala sa ulo. May mga paso, galos at matinding tama sa kanyang ulo si Erwin Lohero.
Napag-alaman na bukod sa pinsala sa kanyang bungo, siya rin ay nalunod. Gaya ni Erwin, si Felix Tamayo ay namatay din dahil sa pagkakalunod. May mga sugat at pasarin siya at mga marka na siya ay iginapos. March 13, 1992, kasama ang kanilang abogado, tumungo ang mga taong isinasangkot sa krimen sa istasyon ng pulisya para umano linisin ang kanilang pangalan. Ito ay sina Juanito Abella, Diosdado Granada, Benjamin de Guzman, Edgardo Valencia, Renato Dante at Virgilio de Guzman. May 3 pang lalaki ang nasangkot pero kalaunan ay hindi na rin sila isinama sa kaso. Gayon din sina Renato Dante at Virgilio de Guzman. Ang lahat ng mga akusado ay miyembro o diakono ng INC at sina Abella at Granada ay mga pulis. Na magsagawa ng police line-up, kinilala ng mga testigo ang mga akusado na siyang dumukot sa mga biktima. 5 kaso ng murder ang isinampa sa Regional Trial Court ng Maynila laban kina Juanito Abella, Diosdado Granada, Benjamin de Guzman at Edgardo Valencia. Itinanggi nilang lahat ang mga paratang. 4 sa kanila ay nagsabing noong gabi ng krimen, dumalo sila sa isang panata sa isang INC chapel. Ito daw ay mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, kaya imposibleng silang dumukot sa mga biktima. Samantala, sinabi naman ni Juanito Abella na naka-duty siya bilang miyembro ng PNP Highway Patrol Group sa Rojas Boulevard noong mga oras na yon. May ilang testigo silang iniharap para sumuporta sa kanilang mga alibay. Inakusahan din ng depensa ang mga investigador ng manipulasyon sa police line-ups at sinabing nagbibigay umano ng senyas ang mga pulis sa mga saksi habang isinasagawa ang pagkilala. Kinwestiyon din nila ang inconsistencies sa pahayag ng ilan sa mga saksi. Subalit sa huli, ang mga witness testimonies, kasama ang medical evidence at timeline ng mga pangyayari, ang nagkumbinsi sa korte na ang mga biktima ay dinukot, pinahirapan at pinatay ng mga akusado. At oo, ang na-establish na motibo ay paghihiganti kaugnay ng rumble sa basketball ilang araw bago ang krimen. Noong Nobyembre 1996, sina Juanito Abella, Diosdado Granada, Benjamin de Guzman at Edgardo Valencia ay hinatulang guilty para sa kasong 5 counts of murder at sinentensyahang mabilanggo habang buhay. Noong August 2000, pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang mga hatol. Isa ang kasong ito sa mga pinakamalupit at senseless na revenge murders na na-encounter ko. Mula sa pinag-ugatan hanggang sa kung sino ang gumawa ng krimen. Hindi lang yung kanilang estado sa simbahan nila, kundi pati yung fact na hindi nga sila yung nakaaway ng mga biktima eh. Biruin mo, pinaresbakan sa'yo yung mga teenagers na nakaaway ng ka-church mo sa basketball at ganito kalala ang ginawa mo. Tapos ikaw fully grown adult, church-goer at pulis pa yung dalawa. Tapos sa mismong chapel compound pa talaga nila ginawa ang krimen. Grabe talaga. Sa palagay ko, dapat mas marami pang nakasuhan dito Like yung magkapatid na nakaaway sa basketball. Pero feeling ko, minors yung mga yon kaya hindi nakasuhan. Hindi ko sure kung bakit wala halos articles or videos tungkol sa kasong ito. Pero sana hindi tuloy ang mabaon sa limot ang alaala ng mga biktima. Again, mga estudyanteng 17 at 18 years old na nagsisimula pa lang ang buhay. Marlon Ronquillo, Joseph Ronquillo, Erwin Lohero, Andres Lohero Jr. at Felix Tamayo. May they all rest in paradise. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Share nyo lang ang opinion nyo dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo po sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Thank you for watching at ingat tayong lahat. Bye!